Nico naman, pakabilisan. Ang tagal mo mag-ayos ng gamit eh. Kahapon pa kita sinabihan na pupunta tayo sa kabilang baryo, di ba? Dapat kahapon pa lang naghanda ka na. Kasi hindi pa ako sigurado kung sasama ako. Alam mo naman na wala akong pera kahapon. Bakit ba dami mong dalang damit? 2 araw lang naman tayo doon. Pisperas na bukas. Siyempre, alam mo namang pawisin ako dahil malaki ang katawan ko. Tsaka baka makita natin doon si Eloisa. Nakaya naman kung amoy pawis ako. Sa tingin mo kakausapin tayo ng babaeng yon? Ang dami-daming lalaki nagkakagusto sa kanya, no? Malay mo, isa sa atin ang matipuan niya. Alam mo, marami akong naririnig na balita. Kesyo raw, kakaiba yung babaeng yun. Tapos hindi rin daw gaanong lumalabas ng bahay nila kaya sobrang puti. Aminin mo, type mo din si Eloisa, no? Isa rin siya sa dahilan kung bakit tayo dadayo doon. Simula noon, alam mo may gusto ko kay Eloisa. Kaya lang masyado siyang mailap. Hindi ko nga maintindihan eh. Maraming babae naghahabol sa akin pero pagdating kay Eloisa, ako naghahabol. Ganyan talaga ang buhay, ikot-ikot lang. Tara na, handa na ako umalis. Parang isang buwan kang mananatili doon ah. Isang malaking bagang dala mong damit. Hayaan mo na, huwag mo nang pansinin. Isa lang ang nasisigurado ko ngayon. Sure ball na mapapasa akin si Eloisa. Kapal talaga ng mukha mo. Kaya ka lagi nasasaktan eh. So taba ko ba naman to? Hindi pa kakapal ang mukha ko. Napailing na lang ako sa sinabi ni Anton. Nagsimula na kaming magbiyahe papunta sa kabilang baryo. Kagaya ng baryo namin, liblib din yun at malayo sa kalsada. Makalipas ang ilang oras, nakarating na kami sa bahay ni Aling Marta. Kapatid siya ng nanay ko at tuwing pista, pumupunta talaga ako sa kanila. Mabuti naman at nakarating kayo, Anton. Akala ko hindi ka makakapunta ngayong piyesta. Dapat po talaga maga kaming makakarating. Kaya lang itong si Nico, kilos babae. Ako na naman sinisi mo. Alam mo namang mabagal magpatakbo ng tricycle yung driver kanina. Aling Marta, ano po bang kinatay niyo para gawing handa sa kapistahan? 5 manok at bumili ako ng 5 kilong karne ng baboy. Wala naman akong ibang bisita. Kayo lang. Ganun po ba? Mamaya na lang po kami kakain. Busog pa naman kami ni Nico. Ikaw lang naman ang busog kaya wag mo ko idamay. Kakain ako, Aling Marta. Patay gutom talaga. Sige na nga, samahan na lang kita kumain. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan, hindi kita isasama dito. Hayaan mo na. Sanay na ako kay Nico. Pagkatapos kumain, nagpaalam kami ni Nico na iikot sa buong baryo. Hindi ko inaasahan na makakasalubong namin si Eloisa. Maraming kalalakihan ang sumusunod sa kanyang likuran. Natakot pa kami nung una na lumapit sa kanya dahil baka magalit sa amin ang mga lalaki. Ngunit napansin ako ni Eloisa at bigla niya akong tinawag. Magkaklase kami noon, kaya kilala niya ako. Anton! Anak nang, tinatawag ka niya. Lalapit ba tayo? Huwag na muna. Baka mapagtripan tayo ng mga lalaki dito. Pwede ba? Tumigil na kayo kakasunod sa akin ha. Nakakainita na. Magsialisa na nga kayo. Supladang atake niya pero ang ganda pa rin. Tumimik ka kasi. Ayan, natakot na ata sa kanya yung mga lalaki. Nagsialisan na rin sila. Tara, lumapit na tayo sa kanya. Sige. Nakakainis talaga mga taong yun. Kaninang umaga pa ako sinusundan ng mga yun. Ang ganda mo kasi, Eloisa. Bastos kamo sila. Ay, buti nakapasyal kayo dito. Alam mo bang may gaganapin na sayaw sa gabi ng piyesta? Kaya nga eh, sigurado ako na marami na naman naghihila sa'yo. Madalas naman kasing ganun. Ikaw ba? Gusto mo ba akong makasayaw? Oo naman, Eloisa. Gustong-gusto kitang makasayaw. Tumimik ka nga. Hindi naman ikaw tinatanong eh. Okay lang naman kung gusto mo rin ako makasayaw. Oo naman.
Sige ha, mag-enjoy lang kayo dito. Pasensya na kung wala kaming handa sa bahay. Mag-isa lang naman kasi ako at wala akong alam sa pagluluto. Ayos lang, walang problema. May konting handa naman si Aling Marta eh. Mabuti naman kung ganun. O sige, mauna na ako sa inyo. Tumango naman ako kay Eloisa, kaya kaagad itong umalis. Hindi maalis sa mga ngiti ni Nico habang sinusundan ng tingin ng babae. Nagulat naman ako nang may sumuntok sa likuran ko. Sobrang sakit at lakas, kaya nadapa ako sa lupa. Dali-dali naman akong tinulungan ni Nico at pinatayo. Pare, bakit ka ba nanununtok? Wala namang ginagawa sa'yo yung tao ah. Bakit nyo ba kinakausap si Eloisa? Ang babaeng yun ay para lang sa amin at hindi para sa inyong mga dayo. Magkakilala kami kaya kami nag-uusap. Nakita nyo naman na wala kaming ginawang masama. Kahit na, sa susunod, wag na wag mo siyang kakausapin. At sino ka naman para sabihin yun sa amin? Hindi nyo alam kung sino ako? Ayan, kilala mo na ba ako? Pare ko, Anton, ang sakit ng pisngi ko. Ano ba naman ako kayo? Basagulero ata talaga kayo eh. Oo, basagulero ako dito. At babasagin ko yung pagbumukha mo. Bigla niya akong sinuntok sa tiyan, pero mabilis kong nailagan yon. Hinuli ko ang mga kamay niya at pinigayo ng todo. Kumampi naman ang mga kasama niya, kaya halos hindi na namin nakayanan ang kanilang mga kamao. Kahit papano, nakaganti din naman kami ni Nico. Kaya lang, mabilis din kaming tumakas dahil alam naming mamamatay kami. Pagkarating namin sa bahay, nagulat si Aling Marta na makita ang mga pasa namin. Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Nararating pa lang ninyo, nakikipag-away na kayo kaagad. Hindi naman po kasi kami nag-umpisa eh. Bigla kasing sinuntok ng lintik na yun si Anton habang nakatalikod. Nainis po ata ang lalaking yun. Mukhang may edad na rin siya, Aling Marta. Ano bang itsura ng lalaking sumuntok sa'yo, Anton? Yung lalaking pandak na medyo may katabaan tsaka merong bigote. Si Boboy ata ang tinutukoy mo. Ay bakit ba? Ano bang kasalanan niyo at sinuntok ka niya? Kinausap ko kasi si Eloisa. Yung babaeng yun na naman. Alam mo ba na may napatay na si Boboy dahil sa babaeng yan? Keso raw kasintahan na niya si Eloisa, kaya bawal nang kausapin ng kahit na sino. Sira ulo yon. Gusto niyang angkinin si Eloisa. Hayaan niyo na po yun. Ang mahalaga, nakaganti naman po kami. Lumayo kayo sa babaeng yon kung ayaw ninyong mapahamak. Dahil makukursunadahan kayo ng ibang lalaki kapag panay ang lapit niyo sa kanya. Ang mahirap pa ay kung masaksak nila kayo. Sige po. Noong nakaraang piyesta, may mga nawawalang kalalakihan at sila ay huling nakita sa gabi ng sayawan. Ano po? Oo, kaya kung maaari ay huwag kayong magtatagal dun sa sayawan. Baka kasi bigla na namang dumating ang nangunguhan ng mga lalaki. Bigla akong kinilabutan sa sinabi ni Aling Marta. Bago pa man sumapit ang hapon, dumating si Eloisa sa bahay ni Aling Marta. Nagkataon nakakaalis lang din ang tiyahin ko dahil meron itong aasikasuhin sa barangay. Nakita niya ang pasako at nabigla ako nang hawakan niya ang pisngi ko. Si Kuya Buboy bang gumawa nito sa'yo? Oo, pag alis mo kanina, bigla niya kaming sinugod ni Nico kasama yung mga ibang lalaki. Buti nga lang hindi kami pinatay. Eloisa, tignan mo rin tong mga pasako, ang dami at ang sakit. Huwag kayong mag-alala. Mananagot sa akin yung Buboy na yan. Alam nyo, punong-puno na ako dyan eh. Lahat na lang ng mga lalaking nakakausap ko, binubugbog niya kapag nakatalikod na ako. Paano mo ba nabalitaan ang nangyari sa amin? Siyempre, sa mga chismis na mga tao. Alam kasi nilang dahil sa akin, kaya kayo nabugbog. Mainit pa naman ako sa mata ng mga kababaihan dito. Kaya nga halos hindi ako lumalabas ng bahay. Alam ko namang pagchichismisan lang ako ng mga tao. Mga inggit lang yan sa'yo kaya sila nagkakaganyan.
May dala akong pamahid para sa sugat at pasanyo. Besperas na bukas, kaya dapat mawala na mga pasa ninyo. Salamat talaga, Eloisa. Walang anuman yun. Pwede niyo ba akong ihatid sa labas? Oo naman, tara. Nang makalabas kami, maraming mga mata ang nakatingin sa amin. Tama nga si Eloisa. Pinag-uusapan siya ng mga kababaihan sa baryo. Hanggang sa dumating na naman ang grupo nila Buboy. Galit ang mga ito habang nakatitig sa amin. Hindi sila nakatiis. Lumapit pa ang mga ito sa amin para pagbantaan kami. Hindi ba sinabihan ko na kayong huwag niyong kakausapin si Eloisa? Aba, at tigas ng ulo niyo ah. Gusto niyo ata talagang tapusin ko na ang buhay niyo. Tumigil ka nga, Kuya Buboy. Baka nakakalimutan mo. Hindi mo ako pagmamay-ari at wala kang karapatan na pagbawalan ng sinuman na kausapin ako. Matapang ka na ngayon, Eloisa. Sino bang pinagmamalaki mo? Itong dalawang to. Baka gusto mo bugbugin ko pa sila sa harapan mo. Subukan mo at akong makakalaban mo. Sige na, Eloisa, makakauwi ka na. Pasensya ka na kung inabala ka pa ng mga to. Sige, Anton. Wala naman pala kayong palag kapag kaharap niyo si Eloisa eh. Gusto niyo talagang papalag ako ha? Mga kasama, ilabas niyo ang mga kutsilyo. Patayin natin ang dalawang to. Tama na, Kuya Buboy! Natakot kami nang makita namin ang mga kutsilyong hawak ng mga kasamahan ni Buboy. Nakita ko ring mabilis na naglalakad si Aling Marta papunta sa kinaroroonan namin. Sumisigaw siya sa di kalayuan. Hoy Buboy! Layuan mo ang pamangkin ko! Hayop kang lalaki ka! Ayaw mo ba talagang magpaawat ha? Sige, gusto mo ng gulo? Tatagain din kita! Pwede ba tanda? Huwag kang makialam dito. Mangingialam ako dahil pamangkin ko ang inaagrabyado mo. Wala kang karapatang bugbugin si Anton. Ito kasi pamangkin mo, masyadong pabida. Hindi interesado ang pamangkin ko kay Eloisa. Kung gusto nyo, sa inyo na ang babaeng yan. At isa ka pa, Eloisa. Alam mo namang binabantayan ka ng grupo ni Boboy, pero panay pa rin ang lapit mo sa pamangkin ko. Gusto mo ba talagang mapatay nila si Anton, kagaya ng ginawa nila sa ibang lalaki? Hindi naman po sa ganon. Aling Marta, wala pong ginagawa si Eloisa. Kayong dalawa, umuwi na kayo sa bahay. Ngayon na! Sumunod naman kami sa sinabi ni Aling Marta. Nang dumilim na, nasa labas lang kami ng bahay para magpahangin. Biglang nagsitayuan ang balahibo namin ni Nico nang may narinig kaming alulong ng aso. Pumasok na kayo tayo sa loob, Anton. Parang masama ang pakiramdam ko. Baka naman nagkataon lang na nag-alulong ang aso. Sandali. Naririnig mo ba kung ano yung naririnig ko? Parang pagaspas ng mga pakpak. May aswang ata dito. Halina, pumasok na tayo sa loob. Tara, bilisan na natin. May mga kaluskos pa ako naririnig dun sa kagubatan. Masama ang kutob ko. Inaaswang ata tayo ng mga tao dito. Teka, may nakita kong batang babae dun. Naku, baka halimaw yan nagpapanggap lang bilang bata. Bata talaga eh. Tapos mukhang nanginginig. Halika, lapitan natin siya. Nang makalapit kami sa batang babae, nakita naming marumi ang mukha nito. Kakaiba rin ang kanyang amoy. Nanginginig pa ito habang nilalahad ng kanyang kamay sa amin. Alam ko na ang ibig sabihin nun, nang hihingi siya ng makakain. Nico, kumuha ka ng natitirang pagkain sa loob. Oo, sandali lang bata ha. Nakapagsalita ka ba? Opo, Anong pangalan mo? ako po si KZ. Wala na po akong pamilya kaya nanghihingi na lang po ako ng pagkain. Gutom na po kasi ako kaya naisipan kong dumaan dito sa bahay ni Aling Marta. Kawawa ka naman. Sandali lang, maya-maya babalik din naman yung si Nico. Kayo po yung binugbog ni na Kuya Buboy?
Oo kami nga, pero hayaan mo na yan. Lumayo na lang po kayo kay Ate Eloisa para po hindi kayo mapahamak. Ang mga tao kasing lumalapit sa kanya, namamatay. Paano mo namang nasasabing namamatay ang lahat? Dahil ba kina Boboy? Bukod pa po kay Kuya Buboy, meron pa pong pumapatay. Tsaka po kanina, nararamdaman ko na merong aswang na umiikot dito. Siguro, naamoy nila ng mga dayo kayo. Naramdaman mo din yan kanina? Pero bakit parang hindi ka natakot? Hindi naman po ako natatakot sa mga aswang eh. Mas natatakot pa po akong magutom. Basta po, pinaalalahanan ko na po kayo ah. Lumayo na lang po kayo kay Ate Eloisa. Malakas kasi ang kutob ko na may masamang mangyayari sa inyo kapag patuloy kayong didikit sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang ang sinabi sa akin ng bata. Hanggang sa sumapit na ang gabi ng kapistahan. Nagsimula na rin ang sayawan at nakabantay lang kami kay Eloisa. Naguunahan ang mga lalaki sa pagsayaw sa kanya, kaya malabong mapansin pa kami ng babae. Wala atang pag-asa na makita tayo ni Eloisa dito. Marami kasing mga nakapilang lalaki para lang may sayaw siya. Hayaan mo na yun. Maghanap na lang tayo ng ibang babae may isasayaw. Tingnan mo si Boboy. Sa atin na naman siya nakatingin. Tsaka panay pang bulong niya sa mga ibang lalaki. Mukhang mapapaaway na naman tayo ngayong gabi ah. Huwag mo na kasi silang pansinin. Pero syempre dapat mag-iingat rin tayo. Baka biglaan tayong saksakin ng mga yan eh. Kaya nga, makikisayaw din kaya ang matandang lalaking yan kay Eloisa. Ayan oh, nakikipila din siya. Hala, sinuntok siya bigla ni na Boboy. Halika tulungan natin siya. Huwag na tayo makisawsaw. Mamaya tayo na naman ang pag-iinitan. Ilayo lang natin siya doon. Nakakaawa naman kasi kung pagmamasdan lang natin siya. Hinila ko si Nico papunta sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Natumba ito sa lupa, kaya tinulungan namin siyang makatayo. Ang tanda-tanda mo na pero pipila ka pa. Ialis nyo yan dito kung ayaw nyo pati kayo paalisin namin dito sa barangay. Ang sama talaga ng ugali mo. Pati matanda na walang kalaban-laban nagawa mo saktan. Hayop ka talaga. Gusto mo bang makita ang pagkahayop ko? Ha? Mga iho, huwag na kayo makipagtalo sa kanila. Ang mabuti pa, tulungan na ninyo ako makatayo. Sobrang sakit ng bewa ko dahil sa pagbagsak ko sa lupa. Halina po kayo. Doon po tayo mag-usap sa gilid para hindi gaanong matao. Tsaka medyo maingay yung tugtog dito eh. Sumama naman sa amin ang matandang lalaki, kaya naupo kami dun sa gilid. Inamin nga nito na gusto niyang makasayaw si Eloisa kahit na may edad na siya. Wala naman masama kung may kipagsayaw ako sa kanya. Kawik kasi ni Eloisa ang itsura ng asawa ko noon kaya nahuhumaling ako sa dalagang niya. Nako, sa edad niyo pong yan, nahuhumaling pa kayo sa babae. Oo naman, bakit? May problema ba doon? Oo nga Nico. Normal lang naman na mahumaling kay Eloisa lalo na kakaiba ang ganda niya. Pero Manong, wag na po kayong may kipagsabayan kina Boboy. Masama kasi magalit ang lalaking yan, parang si Satanas. Oo na. Kayo ba'y dayo? Opo, nikituloy po kami sa bayan ng tiyahin ko. Pagkatapos ng piyesta, uwi din po kami kaagad. Ganun pala. Ang mabuti pa, pumila na rin kayo doon para kayo na ang susunod na may sayaw ni Eloisa. Umalis na rin ang matandang lalaki dahil wala itong pag-asa na makasayaw ang dalaga. Habang pinagmamasdan namin ang mga lalaki na nakikipagsayaw kay Eloisa, pakiramdam ko para silang nanghihina pagkatapos. Parang naubusan sila ng enerhiya sa katawan pagkatapos nilang makasayaw ang dalaga. Maya-maya pa, biglang may nangyaring gulo sa gitna ng sayawan. Merong nagsusuntukan dahil sa pag-uunahan sa pagsayaw sa dalaga. Pero biglang nawala si Eloisa sa gitna ng entablado. Halos magpatay ng mga lalaki rito para lang may isayo si Eloisa. Sabi mo pa talaga. Lumayo-layo tayo ng kaunti, baka tayo pa matamaan ng mga kamaw nila. Nasira tuloy yung sayawan dahil sa kanila. Nawawala nga si Eloisa sa itaas ng entablado.
Natakot ata ang babae sa nangyayaring gulo. Si Boboy kasi ang pasimuno ng mga gulo. Akala mo kung sinong matapang. Problema nila yan. Ang mahalaga, hindi tayo sangkot sa pangyayari kasi magagalit na naman sa atin si Aling Marta. Mga kuya, umuwi na po kayo. Baka kasi madamay kayo sa nangyayaring gulo eh. Casey, ano ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat umuwi kasi baka maipit ka dyan, oh. May hinahanap pa po kasi ako, kaya hindi ako pwedeng umuwi. Delikado dito, Casey, kaya umalis ka na. Opo, aalis din po ako kaagad kapag nahanap ko na yung kasama ko. Sige po, kailangan ko na pong umikot eh. Sige, mag-iingat ka ha. Kapag may nakita ka nagsusuntukan, umiwas ka kaagad. Tumango naman ang bata at kaagad itong umalis. Maya-maya pa, nagulat na lang kami nang may humawak sa braso namin ni Nico. Si Aling Marta pala yun. Nag-aalala siya sa amin dahil narinig daw nito ang kwento na nagkakagulo sa barangay hall kung saan naganap ang sayawan. Ay Anton, Nico, tara na, umuwi na tayo. Mauna ka na lang po. Susunod na lang po kami maya-maya. Ano pa bang hinihintay niyong dalawa? Malapit nang sumapit ang 12:00 ng gabi. Maga pa naman po eh. Sige na po, Aling Marta. Mamaya na lang po kami uwi ni Anton. Baka mapahamak kayo dito. Hindi ba sinabi ko sa inyo na tuwing kapistahan, may mga lalaking nawawala? May kumukuha sa kanila. Paano kung kayo naman ang mawala? Saan ko kayo hahanapin yan? Hindi po mangyayari yun, Aling Marta. Huwag po kayo mag-alala. Kayang-kaya namin ni Nico ang sarili namin. Sige na po, mauna na po kayo. Masama po sa inyo magpuyat. Basta pagsapit ng 12:00 ng gabi, umuwi na kayo sa bahay. Kapag hindi pa kayo dumating doon, susunduin ko kayo rito. Sige po. Pagkaalis ni Aling Marta, umikot kami sa buong barangay hall para hanapin kung nasaan si Eloisa. Pero bigo kaming mahanap siya. Napansin naman ata ni Nabuboy na hinahanap namin ang dalaga. Lumapit sila ng grupo niya sa amin. Sinubukan naming umiwas, pero dahil naghahanap sila ng gulo, gumawa pa rin sila ng paraan para lang patulan namin sila. Umalis tuloy si Eloisa dahil sa inyong mga lalaki. Umalis ata siya dahil sa takot. Kung hindi ka ba naman sira ulo, tama bang pagsusuntukin mo ang ibang lalaki na gusto lang makasayaw si Eloisa? Kami lang ng grupo ko ang dapat na makasayaw kay Eloisa. Kapag matigas pa ang ulo ng iba, mapipilitan kaming saktan sila, lalo na kayo. Mabubuhay naman kami kahit hindi namin makakasayaw si Eloisa. Hindi niyo ba talaga napansin kung saan siya nagpunta? Hindi kami pwedeng pagtaguan ng babaeng yon. Hindi namin siya nakita. Tsaka wala kaming pakialam kung nasaan ang babaeng yun. Mga kasama, hanapin natin si Eloisa. Naghiwa-hiwalay sila para hanapin si Eloisa. Nakapagdesisyon naman kami ni Nico na hanapin ang babae para mabigyan siya ng babala. Lumabas kami ng barangay hall para dun hanapin ang dalaga. Tiningnan namin ni Nico ang bawat sulok na madilim. Nagkahiwalay din kami ni Nico para mas mabilis naming mahanap ang babae. Pero bigla akong nagulat nang malakas na sumigaw si Nico. Anton, halika rito, may nakita ako dito. Ano bang meron dyan? Ito, tignan mo, may patay dito. Patay? Hindi. Oo nga. Isang bangkay ng lalaki. Ilawan mo nga ng maigi, dali. Tignan natin kung ano nangyari sa kanya. Ayan, tignan mo. Punong-puno ng dugo ang katawan niya. Tsaka may kagat siya sa leeg. May malaking butas din ang kanyang tiyan. Nakakadiri. Parang kakamatay lang ata ng taong to. Parang nakita ko pa kaninang lalaking yan ha. Yan yung lalaking huling nakasayaw ni Eloisa kanina. Oo nga. Ito nga talaga yun. Hala, ano gagawin natin? Kailangan natin itong ipailam sa opisyalis ng barangay. Huwag. Hayaan mo silang makadiskubre sa pangyayari. Natatakot kasi ako dahil baka tayo madiin sa krimen. Kung ganun, anong gagawin natin? Hayaan lang natin ang bangkay na ito rito? Hindi ko alam. Hindi naman ata tayo madadamay kapag sinabi natin. Paano kung hindi lang naman pala siya ang mamamatay ngayong gabi?
Tama nga ata si Aling Marta. May nangunguha nga talaga ng mga kalalakihan kapag piyesta. Sigurado ako na aswang ang pumatay sa kanya. At aswang din ang nangunguha sa mga lalaki? Ganun na nga. Pero bakit nag-iwan siya ng ebidensya dito? Ano kayong dahilan niya? Kamo, baka hindi nakatiis ng gutom kaya imbis na kukunin ng lalaking yan, kinain na lang niya dito. Sige na Anton, sabihin na lang natin sa iba ang tungkol sa bangkay. Oo na, payag na akong sabihin natin sa mga opisyalis. Tara na, umalis na tayo. Saan nagpunta si Eloisa? Mamaya na natin siya hanapin kapag nai-report na natin sa mga tanod ang tungkol sa bangkay. Sana lang, huwag tayong mapagkamalan na tayong pumatay dyan. Hindi yan. Paalis na sana kami sa lugar kung saan namin nakita ang bangkay ng lalaki. Pero nakasalubong naman namin si Eloisa. Hingal na hingal ito at parang natatakot. Bigla siyang napaupo sa lupa nang makita niya kami. Eloisa, ano nangyari sa'yo? Hinabol ako ng aswang. Aswang? Mabuti na lang at nakita ko kayo. Kung hindi, baka nahuli na ako ng aswang na yon. Wala pa namang tao dito kasi madilim. May nakita kaming bangkay ng lalaki doon. Naalala mo bang lalaking huling nakasayaw mo kanina? Oo, si Henry yun eh. Nasaan ba yung bangkay niya? Andun, tara tignan natin. Nang makita ni Eloisa ang bangkay ni Henry, halos hindi ito makapaniwala na patay na ang lalaki. Malakas din ang kanyang kutob na aswang ang pumatay sa kanya. Naikwento naman ni Eloisa sa amin na kapag pista sa baryo, sumasalakay ang mga aswang at ang puntirya nila ay ang kalalakihan. Hindi ito ang unang pagkakataon na may pinatay ang aswang na yan. Ilang kapistahan na ang naganap dito na may pinapatay silang mga lalaki. Hindi din namin matukoy kung sino ang aswang eh. Pero nasisiguro naman namin na dumadayo sila dito para lang makapangbiktima. Nakapagdesisyon na nga kami ni Nico na sabihin sa mga opisyalis ang tungkol sa bangkay. Ano? Mabuti na lang naabutan ko kayo. Kapag sinabi niyo sa mga opisyalis ang tungkol sa bangkay, matitigil ang sayawan. Pwede rin kayong sisihin ni Buboy dahil hindi ko pa siya naisayaw. Bakit? Kailangan bang obligado kong isayaw si Boboy? Oo, dahil kapag hindi ko ginawa yun, baka pag-initan niya ako simula bukas. Mapapahiya siya sa mga grupo niya ngayong gabi. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa barangay hall. Isasayaw ko lang si Buboy. Pagkatapos, tsaka niyo sabihin sa opisyalis ang tungkol sa bangkay ni Henry. Sige, mukhang tapos na rin ata ang gulo. Nagpapatugtog na ulit sila. Habang naglalakad kami pabalik sa barangay hall, hindi ko mapigilang huwag titigan si Eloisa. Napakaganda at napakabango nito. Sobrang naaakit ako sa kanya, pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Nagsimula na rin ang dalaga na isayaw isa-isa ang mga lalaki. Ang ganda talaga ni Eloisa. Sobra. Tapos ang bango-bango pa niya. Kita mo ang mga lalaki. Parang Diyos ang tingin nila sa dalaga. Kahit ilang beses na silang pinagsusuntok ni Boboy, di pa rin umaalis eh. Tayo kaya, may pag-asa pang may sayaw si Eloisa gayong marami pa rin ang nakapila. Ayos lang naman sa akin kung hindi. Ang mahalaga, nakakausap naman natin siya. Parang ibang titig ni Eloisa sa'yo, no? Mukhang type ka din niya. Huwag na tayong mangarap ng gising. Ang daming lalaki rito na mga gwapo na nakapila sa kanya. Yung iba mukhang mayaman pa eh. Kung sa bagay, mahirap lang naman tayo kaya hindi pwede sa atin si Eloisa. Nico, tignan mo dun sa malaking puno ng mangga. Parang may naaaninag akong anino dun. Kanino ko pa yun napapansin? Anino ata yun ng malaking ibon? Puntahan kaya natin. Ano ka ba? Dito lang tayo. Malay mo ba naman tatawagin tayo ni Eloisa para may sayaw? Sumama ka na lang sa akin, tara na kasi. Lumapit kami sa malaking puno ng mangga. Meron ngang malaking ibon sa may sanga. Itim ito at mahahaba ang kanyang mga kuko. Mapupula din ang mga mata nito at sobrang haba ng tuktok. Alam kong hindi ordinaryong ibon yon, kaya bigla akong nakaramdam ng takot. Lumipad ang ibon papunta sa kinaroroonan namin.
pero mabilis naming nailaga ng kanyang pagsalakay. Diyos ko, Anton, hindi naman yan uwak eh. Pero bakit ito nagkuwak? Hindi ko din alam. Ayun na naman siya. Sumasalakay na naman pabalik dito sa atin. Aswang ata ang ibon na yan, Anton. Sinabi mo pa. Tara, bumalik na tayo din sa barangay hall. Baka mapatay tayo ng ibon na yan dito. Ikaw naman kasi, parang kasira ulo. Niyaya mo pa talaga ako pumunta dito. Bakit alam ko bang aswang yun? Buti hindi yun sumunod dito sa atin. Ano nangyari sa mga lalaki na yan? Oo nga no. Bakit sila nakahiga sa itaas ng entablado? Baka lasing siguro yung mga yan. Kawawa naman si Eloisa, pinapalibutan ng mga lasing. Napakunot ang noo ko habang pinagmamasdan ang mga lalaking nakapalibot at nakahiga sa entablado. Kapansin-pansin na parang umiiba ang kilos nila. Alam ko kung ano ang kilos ng taong lasing kesa sa kilos ng mga taong parang nasasaktan. Parang nagwawala din sila. Nico, mukhang hindi ata lasing ang mga yan eh. Parang sinasapian sila ng masamang espiritu. Hindi naman ata. At saka malalaman mo kasi kapag sinasapian ng mga yan. Kasi tumitirik ang mga mata o di kaya yung parang luluwa ang mga mata. Yun nga nakikita ko. Tingnan mo, parang luluwa ang mga mata nila. Tapos pulang-pula. Parang may kakaibang nananakit sa kanilang katawan. Lapitan kaya natin sila, tignan kung ano nangyayari. Kasi naman Anton, kung may masama talaga nangyayari sa mga yan, maraming taong nandito sa paligid, tutulong din yan sila. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Kaya lang, iba kasing kutob ko. Malakas ang kutob ko na may kakaibang nangyayari sa mga kalalakihan sa entablado. Natatakot ako para kay Eloisa. Kahit ganun na ang nangyayari, hindi pa rin matapos-tapos ang sayawan. Maya-maya pa, nagulat naman kami nang biglaang sumulpot ang matandang lalaki sa likuran namin. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ba kayo na makasayaw ang dalaga? Opo sana. Kaya lang mukhang malabo dahil marami pa rin lalaki yung nag-uunahan na makasayaw siya. Kaya nga kung ako sa inyo, mas mabuti huwag na kayong umasa. Kagaya nga ng sinabi niyo sa akin kanina, huwag na akong makisabay. Mas mabuting huwag na rin kayo makisabay sa ibang lalaki. Maraming kalalakihan ang bumabakod sa kanya. Hindi naman po yan ang dahilan kung bakit kami titig na titig dun sa entablado. Nakita kasi namin yung ibang kalalakihan na parang lumuluwa ang mga mata. Ano kaya nangyari sa kanila? Baka nawala ang kanilang kaluluwa dahil sa pakikipagsayaw sa dalaga. Grabe naman po yun. May kipagsayaw lang, iiwalay na kaagad ng kaluluwa sa katawan. Sige na mga iho, kailangan ko na umalis. Hindi kasi ako nakauwi kanina dahil nanonood pa ako sa gulo dito. Sobrang sakit kasi ng balakang ko hanggang ngayon. Nahihirapan ako maglakad pa uwi. Magdahan-dahan na lang po kayo sa paglalakad. Pagkaalis ng matanda, lumapit sa amin si Eloisa. Malapad ang ngiti nito sa amin at inilahad niya ang kanyang kamay kay Nico. Halos hindi makapaniwala si Nico. Marami ring mga kalalakihan ang napatingin sa amin at parang naguguluhan. Huwag na nating patagalin pa, Nico. Halika na, isasayaw na kita. Kanina pa kasi kayo naghihintay dito eh. Alam ko namang gusto niyo akong isayaw sa entablado. Halika na! Seryoso ka ba talaga, Eloisa? Sa dinami-dami ba naman ng tao na naghihintay sa'yo, ako talagang gusto mo? Oo naman. Isusunod ko mamaya si Anton. Kaya halika na. Pus ko na rin namang isayaw si Buboy eh. Hindi na magagalit yun. Tsaka pagkatapos ko kayong isayaw, saka na natin sabihin sa mga opisyalis ang tungkol sa bangkay. Sige, paano Anton? Sayaw muna kami ni Eloisa. Sige, mag-enjoy ka ha. Ako pa ba? Ay, salamat sa Diyos. Makakasayaw ko na rin ang babae matagal ko nang pinapangarap. Hindi maalis ang ngiti ni Nico habang hawak ang kamay ni Eloisa paakyat ng entablado. Lumakas ang bulong-bulungan ng mga kalalakihan na nakapaligid sa akin. Lahat sila nagalit dahil nakipagsayaw ang babae sa isang dayo. Iba't talagang kakapalan ng mukha ng kasama mo, no? Pwede ba, Boboy?
tigilan mo na nga kami. Hindi namin pinilit si Eloisa na isayaw. Siya ang lumapit sa kaibigan ko para yayaing umakyat sa entablado. Gusto mo atang sabihin na si Eloisa mismong lumalapit sa inyo? Ganun ba? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Umanda kayo sa akin. Makaganti din ako sa inyong mga dayo kayo. Hindi ko na pinansin si Buboy. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na si Eloisa at Nico sa kinaroroonan ko. Nagulat naman ako nang makita si Nico na parang wala sa sarili. Hinihila na lang siya ng babae na parang estatwa. Ano nangyari sa kanya, Eloisa? Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang siyang nagkaganyan habang sumasayaw kami. Kaya nga binalik ko siya dito eh. Kasi baka bigla siyang mawala ng malay dun sa gitna. Hoy Nico, napano ka ba? Baka nahilo siya kakasayaw. Ang mabuti pa, paupuin na lang natin siya dito. Kuya Buboy, pakibantayan mo naman si Nico para maisayaw ko na rin si Anton. Hindi mo ko utusan. Hindi bang sabi ko sa'yo na huwag ka makikisayaw sa ibang lalaki? Sige na kuya, wala naman pong masama sa ginagawa ko eh. Nakikisayaw lang naman po ako bilang kaibigan. Ayoko nga. Ayos lang naman sa akin, Eloisa, kung hindi mo ako makakasayaw. Dadaling ko na lang si Nico pa uwi. Nako, hindi pwede. Kuya Buboy, bantayan mo na tong si Nico para makasayaw ko na rin si Anton. Sige na. Babantayan ko ng matabang yan. Pero sandali lang ha. Hindi pwedeng abuti ka ng isang oras sa pagsasayaw sa lalaking yan. Maraming salamat kuya. Pero Eloisa, wala kasi akong tiwala kay Boboy eh. Huwag kang mag-alala Anton. Walang gagawing masama si Kuya Buboy sa kanya. Dahil si Eloisa ang nakiusap sa akin, hindi ko gagalawin ang kaibigan mo. Ayoko naman masira ang diskarte ko sa kanya kung hindi ko siya susundin. Halika na, sayaw na tayo. Wala na akong nagawa nang hilahin na ni Eloisa ang kamay ko paakyat sa entablado. Pero bago pa ako makaapak sa hagdan ng entablado, merong humila sa kaliwang kamay ko. Walang iba kundi ang batang si KZ. Kuya Anton, pwede po bang wag muna kayong makipagsayaw sa kanya? Pwede niyo po ba akong tulungan na hanapin ng kasama ko? KZ, hindi ka pa nakakaalis dito? Ang akala ko ba kanina ka pa umuwi? Hindi kasi ako makakauwi hanggat hindi ko nahanap ang kasama ko eh. Sige na po kuya, samahan niyo na po akong hanapin siya. Ha? Kasi… Pwede ba, bata? Huwag mo kaming istorbohin ni Anton. Umalis ka na dito. Hindi naman po kayong kausap ko eh. Bitawan mo ang kamay niya. Marami pang mga lalaki na naghihintay na makasayaw ako. Kaya wag mo kaming abalahin, pwede ba? Eh di sila na lang po muna ang isayaw niyo. Ano? Tinuturuan mo pa talaga ako ha? Umalis ka na kasi. Casey, pwede naman atang mamaya na lang natin hanapin ang kasama mo kapag tapos na kami magsayaw. Saglit lang naman to eh. Gusto ko po ngayon na kuya. Parang awan niyo na po. Samahan niyo na po ako. Aba, ang tigas ng ulo mong bata ka ha? Umalis ka na dito hanggat nakakapagpigil pa ako. Huwag mo nang patulan, bata lang yan. Nakakairita kasi. Masyado niya tayong inaabala. Umalis ka na, bata. Anton, halika na. Magandang tugtog ngayon. Buong lakas akong hinila ni Eloisa paakyat ng entablado. Kaya lang, malakas din ang hila ni KZ sa isa kong kamay pababa. Maya-maya pa, nagulat na lang ako nang paglingon ko, nasa likuran ko na si Nico. May binabanggit ito na hindi ko maintindihan. May patay! May aswang! Nico, anong ginagawa mo dito? Ang akala ko nakaupo ka lang doon. May patay! Oh, may aswang! Nandiyan lang sila sa paligid! Ano ba nangyayari sa'yo, Nico? Ito talagang si Kuya Buboy. Sinasabi ko na nga ba na hindi mababantay ni Boboy ang kaibigan ko eh. Siguro mas mabuti umuwi na lang kami. Nico, halika na muna. Maupo na muna tayo doon. Isasayaw lang saglit ni Eloisa si Anton. Bakit pa kasi hindi pa rin umakit ng entablado? Ang kulit ng batang to eh. Gustong yayain si Anton na hanapin ang kasama niya.
Nako, nakakabala pa ang batang yan. Mapag-iinitan talaga ang dalawang dayo na to kapag matapos ang tugtog at hindi mo na isayaw ang iba. Doon na muna tayo, Nico. Sumunod naman si Nico kay Buboy, pero nanatiling nakayuko ang ulo nito at panay ang salita ng kung ano-ano. Mahigpit pa rin hinahawakan ni Casey ang kamay ko. Hindi mo ba talaga siya bibitawan, ha? Hindi po. Si Kuya Anton lang po kasi ang makakatulong sa akin para mahanap ang kasama ko. Mamaya ka na niya tutulungan. Ang mabuti pa, umalis ka na. Ayoko po. Hindi ako papayag na maisayaw mo si Kuya Anton. At bakit naman, ha? Huwag mong sabihin sa edad mong yan ay nagkakagusto ka sa kanya. Hindi naman ata mangyayari yun, Eloisa. Pinapainit mo talagang ulo kung bata ka, ha? Nagulat ako sa ginawa ni Eloisa sa bata. Hinawakan niya ito sa damit at saka malakas na itinulak. Bumagsak ang bata sa lupa at halos maiyak sa sobrang sakit ng kanyang likod. Dali-dali ko naman siyang pinatayo at napatingin ako kay Eloisa. Nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko nang gusto kong isayaw si Anton. Ang sama po ng ugali niyo. Casey, tama na yan ha. Mamaya na lang kita tutulungan sa paghanap ng kasama mo. Casey! Casey! Mang Ruben, mabuti na lang po at dumating kayo. Inaaway po kasi ako ni Ate Eloisa eh. Ano? Anong ginawa niya sa'yo? Tinulak ko po siya. Ang tigas kasi ng ulo eh. Pinipigilan niya kami ni Anton na sumayaw. Mang Ruben, ang akala ko po umuwi na kayo. 2 beses na kayo nagpaalam sa akin eh. Ito kasi si Casey, hinahanap ko. Kapitbahay ko lang ito at sabay kami pumunta dito kanina. Hindi ko naman siya pwedeng iwanan. Magkakilala kayong dalawa? Oo. Halika na, Casey. Oh, ayan naman palang kasama mo eh. Pwede mo na kaming pabayaang sumayaw. Kuya Anton, wag po kayong makipagsayaw kay Ate Eloisa. Ano? At bakit naman, Casey? Casey, kailangan na natin umuwi. Hayaan mo na sila dito, tara na. Masyado na tayo nakakaabala sa pagsasayaw nila. Alam ko naman na gustong-gusto ni Anton na makasayaw itong si Eloisa. Paalisin niyo na po yung batang yan dito. Wala namang nagawa si Casey nang hilahin siya ni Mang Ruben paalis doon. Tuluyan na nga kaming nakaakyat ni Eloisa sa entablado. Nagsimula na ang pinakamagandang tugtog. Nakahawak ako sa magkabilang bewang ni Eloisa at titig na titig ako sa maganda niyang mukha. Panay rin ang ngiti ng babae sa akin, kaya hindi ko maiwasang hindi maakit sa kanya. Pasensya ka na kung medyo natagalan ng pagsasayaw natin ha. Alam mo bang sa lahat ng mga lalaki dito, ikaw talagang gusto kong makasayaw? Talaga? Oo, lahat na ata nasa iyo na eh. Alam kong hindi ako magsisisi kapag ikaw ang naging asawa ko, Anton. Asawa? Gusto mo akong maging asawa? Tana, ikaw ba? Ayaw mo bang maging asawa ko? Ito na atang pinakahihintay ko. Sa tagal-tagal ng panahon na naghahanap ako ng isang lalaking mabait at gwapo, sa'yo ko lang pala yun makikita. Grabe ka naman, Eloisa. Huwag mo naman akong utuin ng ganyan. Mas lalo kasi akong nahumaling sa'yo. Nakakaakit ang ganda na meron ka. Lalong-lalo ng kakaiba mong amoy. Pwede mo naman akong halikan kung gusto mo. Naku, nakakaya naman. Alam mo, hindi ako ganong klaseng tao. Sa lahat ng mga lalaking nangangarap sa akin, ikaw lang ang binigyan ko ng permiso na halikan ako, Anton. Pero umaayaw ka pa. Ay, nakakasama ka naman ng loob. Mataas lang kasi talagang respeto ko sa mga babae. Sa bawat salitang binibitawan ni Eloisa, mas lalo pa akong naaakit. Sa gitna ng pagsasayaw namin, bigla akong nahilo. Tiniis ko yon dahil wala pa akong balak na tumigil sa pakikipagsayaw sa kanya. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sigurado ka ba?
bakit parang pinagpapawisan ka ata ng malamig? Sabihin mo lang sa akin kung masama ang pakiramdam mo ha. Ano kasi, parang may nalanghap akong kakaibang amoy. Basta nakakahilo. Kaya mo pa bang sumayaw? Oo naman. Kahit hanggang umaga, kayang-kaya ko. Alam mo, ang kaluluwa ko ay mananatili sa entabladong to kahit patay na ako. Simula pagkabata, dito na ako sa entabladong to sumasayaw. Tama ba narinig kong kwento na pinagawang entabladong to para talaga sa'yo? Oo, alam kasi ng mga opisyalis na suki akong isayo ng mga tao. Para maging masaya ang kapistahan, kinausap ko sila, nagawan ako ng entablado. Mabuti na lang at pumayag sila. Aray ko, sumasakit ang sentido ko. Tumitig ka sa akin, Anton. Mawawala yung nararamdaman mo kapag tinitigan mo tong magandang mukha ko. Ang ganda mo talaga, Eloisa. Tinitigan ko nga ang kanyang napakagandang mukha. Pero sa isang iglap, biglang nandilim ang paningin ko. Sumasakit rin ang tenga ko sa malakas na tugtog. Hindi ko na talaga kaya, Eloisa. Pati yung tenga ko sumasakit na rin sa sobrang lakas ng pagtugtog. Ano? Mahina lang naman ang tugtog ah. Gusto mo bang umupo na muna tayo? Sana. Okay lang ba sa'yo? Oo naman, ayos lang sa akin no. Baka ganito rin ata ang nangyari sa ibang mga lalaki na yan kaya parang ewan silang gumagapang sa entablado. Huwag mo nang pansinin ang mga yan. Ay, doon na tayo umupo kina Nico at Buboy. Ang sakit talaga ng noo ko, Eloisa. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Sumama ka kaya sa akin. Gagamutin kita. Paano naman si Nico? Kailangan ko din siyang isama. Tayo na lang muna. Babalikan na lang natin si Nico dito. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nahihirapan akong tanggihan si Eloisa. Dinala ako ni Eloisa palayo dun sa sayawan. Halos hindi ko na rin maaninag ang mga dinadaanan namin. Bukod sa madilim, nahihilo na rin ako. Hindi ko rin alam kung saan banda na kami ng baryo. Nasaan na ba tayo, Eloisa? Malapit na tayo. Mukhang malayo-layo na yung nilakad natin. Huwag kang mag-alala, Anton. Darating din tayo sa pupuntahan natin. Sigurado ako na magugustuhan mo ang lugar na yon. Parang talahiban na tong dinadaanan natin. May nadadaanan kaming matataas na mga damo, kaya alam kong sa kagubatan kami papunta. Hanggang sa may nagsalita sa likuran namin. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Eloisa? Mabuti naman at dumating ka na. Nasaan ba si Nico? Kagaya ng napag-usapan natin, dinala ko na siya doon. Saan nyo dinala si Nico? Tsaka saan ba talaga tayo pupunta, Eloisa? Hindi na tumatalab sa kanya ang halimuyak na ginagamit mo. Nagagawa niya pa rin magtanong. Oo, nakakainis nga eh. Sobrang tagal niyang mahilo. Ay, pero di bale, mahihirapan siyang labanan tayo. Susunod na lang siya sa gusto kong mangyari. Eloisa, gusto ko na magpahinga. Konting tiis na lang, Anton. Makakapagpahinga ka na. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang ulo ko. Halos mabiyak ang sentido ko sa sobrang sakit hanggang sa mawalan ako ng malay. Nagising na lang akong nakatali sa loob ng isang maliit na kubo. Unang bumungad sa akin ang mukha ni Buboy. Nakaramdam din ako ng hapde sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Mabuti naman at kising ka na. Buong gabi kang nakatulog ah. Pakawalan mo ako, Boboy! Hindi pwede. Malaki ang pakinabang namin sa'yo. Isa pa, kasalanan mo rin kung bakit ka nandito eh. Wala ka bang naaalala sa mga nangyari kagabi? Si Eloisa, siya ang nagdala sa akin dito. Nasaan ang babaeng yun? Iharap mo siya sa akin, pakawalan niyo ako dito. Hindi siya umimik at biglang tinarakan ng kutsilyo ang braso ko. Napangiwi ako sa sobrang sakit. Nang makita na niyang dumugo yun, kaagad nitong dinilaan ang braso ko at nilasap ang dugo ko.
Malasa talaga ang dugo mo, Anton. Kaya hindi ko masisisi si Eloisa kung bakit ikaw ang napili niya. Anong ibig mong sabihin? Ha? Kung sana nakinig ka na lang sa mga taong nagbabala sa'yo, hindi ka pupulutin dito sa kubo. Walang iya ka! Pakawalan mo ko dito at ang maupakan kita! Hihingi lang ako ng kahit isang baso ng dugo mo. Sobrang sarap at nakakawala sa katinuan. Gustong gusto ko ng kainin ng laman loob mo. Pero hindi ko pa yun magagawa sa ngayon. Kailangan ko pang hintayin si Eloisa. Ang akala ko ba galit si Eloisa sa'yo? Nasaan na ba kasing babaeng yun? Hindi mo makikita si Eloisa sa ganitong oras dahil may pinaghahandaan siya. Huwag kang magalala. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, makikita mo na siya. Pero hindi pa siya nakontento. Pinarusahan pa niya ako. Paulit-ulit niya akong sinaktan hanggang sa naramdaman kong bumibigay na ang katawan ko sa sobrang sakit. Tama na, Boboy! Noong unang kita ko sa'yo, gustong gusto na kitang tapusin. Kaya lang, dahil kay Eloisa, hindi ko nagawa ang gusto ko. Ngayong wala siya dito, sisiguraduhin ko na mamamatay ka sa mga kamay ko. Ano ba talaga kayo? Tsaka bakit niyo ako binihag? Hindi lang naman ikaw ang bihag namin. Marami pa, pero ikaw lang ang minalas. Yung iba kasi, pinatay namin kagad. Pinatay? Oo, at magugulat ka kapag nalaman mo kung anong nilalang kami. Pero dahil masama kami, mas gusto namin bago patay ng isang tao, pahihirapan muna namin. Alam kong nakita mo ang bangkay ng isang lalaki na tinapon namin sa likuran ng barangay hall, kung saan nagaganap ang sayawan kagabi. Ikaw? Ikaw ang pumatay doon? Hindi lang ako, kundi magkasama kami ni Eloisa. Sabay namin kinain ang kanyang laman loob. Halos hindi ako makapagsalita sa narinig ko. Doon ko lang napagtanto ang dahilan kung bakit kami pinigilan ni Eloisa na sabihin sa mga opisyales ang tungkol sa bangkay. Kaya pala si Buboy rin ang pinabantay niya kay Nico dahil kapatid niya pala ito. Kaya din pala sunod-sunuran si Buboy sa kanya dahil may ugnayan sila. Ngayon, alam mo na ba ang dahilan kung bakit kayo pinigilan ni Eloisa sa paggawa ng hakbang para matigil ang sayawan? Si Eloisa ang pumapatay. Kailangan niyang gawin yon para mapanatili ang maganda niyang buka. Ano? Mga kriminal kayo. Mga walang iya. Lahat ng mga lalaki nakita mo nagwawala kagabi, kinakain ni Eloisa ang kanilang sigla. Ang sino man na maisayaw ng kapatid ko ay mamamatay. Mga masasamang nilalang. Oo, mga masasamang nilalang kami. Kami ang kauna-unahang aswang na makakasakop sa baryo na to. Ang bawat taong makakain namin ay nagpapatagdag ng lakas sa amin ng kapatid ko. Kaya pala ayaw ng batang makisayo ako kay Eloisa. Malakas ang kutob ko na alam niyang mga aswang kayo pero hindi niya lang masabi sa akin. Pati ang batang yon ay papatayin namin kapag matapos na ang ritual. Ikaw ang napiling ialay ng kapatid ko. Kailangan kanya para mabuo ang kanyang lakas. Hindi kayo magtatagumpay kung ano man ang binabalak niyo. Hindi ako papayag na maging alay ninyong magkapatid. At anong magagawa mo? Walang nakakaalam sa lugar na to. Walang darating para iligtas kayo. Mga hayop talaga kayo. Mas lalong naging klaro sa akin ang lahat ng pangyayari. Inaakit ni Eloisa ang mga kalalakihan para makain niya ang mga ito. Sinubukan kong gamitin ang natitira kong lakas para makawala sa pagkakatali sa akin, pero hindi ko magawa. Si Buboy nakatingin lang habang iniinom ang dugo ko na nasa loob ng baso. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yun. Inisip ko na doon na ako mamamatay, lalo na at walang nakakaalam kung nasaan ako. Si Nico, anong ginagawa niyo sa kaibigan ko? Bakit ba nag-aalala ka sa kaibigan mo? Huwag mo na siyang isipin dahil makakasama mo rin siya mamaya. Makakasama? Pati si Nico, ginawa niyong bihag? Oo, isa siya sa kakailanganin namin ng kapatid ko. Sino ba naman ang mag-aakala na mahuhuli namin kayong dalawang dayo? Sa oras na makawala ako dito, papatayin ko kayong magkapatid.
Wala nang pag-asa na makawala pa kayo dito. Hindi ka naman siguro mamamatay ng maaga kapag dinagdagan ko pa ang pagkuha ng dugo mo. Tama na yan, Boboy. Tama na. Hindi ko pa rin siya napigilan at patuloy nitong piniga ang sugat ko. Napasigaw na ako sa sakit. Panay tulo ng dugo ko mula sa sugat. Demonyo nga talaga si Boboy. Dahil imbes na maawa ito sa akin, panay lang ang tawa niya. Magbabayad ka sa ginawa mo. Papatayin talaga kita. Kagaya nga na sinabi ko, walang maniningil sa amin. Sa oras na matapos ng ritual, tuluyan magiging malakas si Eloisa. Kahit sinong albularyo ay di makakapigil sa plano niya. Hindi kayo hayaan ng Diyos na magtagumpay sa binabalak nyo. Tumigil ka! Huwag mong babanggitin ang Diyos mo. Naririndi akong makinig. Kung talagang may Diyos kayo, bakit hinahayaan niya mas manaig kami kesa sa inyong mga anak niya? Huwag mong maliitin ang kakayahan ng Diyos namin. Baka nakakalimutan mo na galing ka rin sa Kanya, pero mas pinili mo kumampi sa demonyo. Yan ang napala mo pagkatapos mo sabihin dyan. Wala kang karapatan na pangaralan ako. Kami ni Eloisa magiging Diyos ng lahat kapag nagtagumpay na kami sa plano namin. Natahimik ako ng mga oras na yon dahil alam kong magsasayang lang ako ng lakas sa pakikipag-usap sa aswang na kagaya niya. Pagkasapit naman ng gabi, nabigla ako sa pagdating ni Eloisa. Kasama nito si Nico at kagaya ko, nakatali din siya. Pinaupo niya si Nico sa tabi ko. Ngayong buo na kayo, ang bilog na buwan na lang ang hihintayin ko. Hayop ka, Eloisa. Ikaw pala may kagagawan kung bakit nawawala mga kalalakihan sa tuwing sasapit ang piyesta. Ang galing mo magtago ng baho mo. Hindi ko na kasalanan kung mas pinili niyong maging biktima ko. Taga-kabilang baryo kayo. At kayo din ang may kagustuhan na pumunta dito. Eloisa, mas mabuti pang uminom ka na ng dugo nila. Tikpan mo itong dugo ni Anton. Manamis-namis. Pinakialaman mo si Anton? Hindi ba sabi ko sa'yo, kuya, hindi mo siya pwedeng galawin hanggat wala akong sinasabi? Hindi ko na kasi kayang pigilan. Kailangan ko makainom ng dugo para magkaroon ako ng lakas na pangontra laban sa sinag ng araw. Kahit na! Kung gaano ka kaganda, kaya di pala kapangit ang ugali mo, babae ka. Gusto mo bang makita ang tunay na anyo ko? Nagkatinginan kami ni Nico matapos niyang sabihin yon. Akmang papalit siya ng anyo nang biglang dumating ang malaking ibong itim. Yun ang ibong nakita namin ni Nico sa sayawan na umatake sa amin. Sigurado ako na may tuturo na namang bibiktimahin ang sigbin mo. Mas maaasahan ko siya kaysa sa'yo. Kaya nga nalaman kong may mga dayo eh. Alaga mo rin palang halimaw ng ibon na yan. Kaya pala gusto niya kaming atakihin noon. Dahil aswang din siya kagaya mo. Walang iya talaga. Napakawalang kwenta mong babae. Sigurado ako na may darating para iligtas kami. Sigurado ako na may alam sa'yo ang batang si Casey. Kung darating man siya, sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat. Mabilis nagpalit anyo bilang aswang si Eloisa at lumipad ito paalis sa kubo. Hindi mo aakalain na ang babaeng kasing ganda niya ay isa palang aswang. Ganun siya kagaling magtago ng kanyang sikreto. Naging baboy ramo naman si Buboy at sumunod kay Eloisa. Naiwan kami ni Nico sa loob ng kubo. Diyos ko, ayoko pa mamatay ngayon. Anton, mag-isip ka naman ng paraan kung paano tayo makakaalis dito. Wala nga akong maisip na paraan eh. Tignan mo nga, ang higpit ng pagkakatali sa atin. Kung nakinig lang sana tayo kay Aling Marta, hindi pa tayo napahamak. Oo nga, nagsisisi nga ako eh. Sana naman gumawa ng paraan si Aling Marta kung paano niya tayo mahanap. Kahit gumawa siya ng paraan, malabong mahanap niya tayo. Tago ang lugar na to, at kahit sino walang mag-iisip na may kubo rito. Hindi ba nabanggit mo kanina ang batang si Casey? Sa tingin mo ba may magagawa ang batang yan para iligtas tayo? Hindi ko alam kung may kakayahan siyang iligtas tayo. Malakas lang ang kutob ko na alam niyang isang masamang nilalang si Eloisa. Pilit niya kasi akong pinipigilan na huwag makisayaw kay Eloisa kagabi.
Hindi ako nakinig sa kanya dahil masyado ako naakit sa kagandahan ng babaeng yun. Sa likod ng kanyang ganda, isa pala siyang halimaw. Ang narinig ko pa, kapag may alay na tayo ni Eloisa, magiging reyna na siya ng mga aswang. Kapag mangyari yun, wala nang pag-asa ang baryo na to. Sandali, susubukan ko lang nakagatin tong tali ko sa kamay ha. Sige, gawin mo. Kinakagat-kagat ni Nico ang tali sa kanyang kamay. Pero malabo niyang matanggal yun. Nahingal pa ito at ang mas malala pa, natanggal ang kanyang isang ngipin. Anak na, mamamatay na nga ako pero nabungal pa ako. Ayan kasi, panay kakagat dyan kahit alam mo naman na wala nang pag-asa. Magdasal na lang tayo, Nico. Kung di man tayo makalis dito, malas na talaga natin. Pero hindi naman tayo masamang tao. Alam ko nagagawa ang Diyos ng paraan kung paano tayo makakaligtas sa aswang na yan. Nakailang dasal na talaga ako pero hindi ko alam kung merong himala. Magtiwala ka lang. Kung nakinig sana tayo sa babala, hindi to nangyari. Kung bibigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay, sisikapin kong bawasan ang katigasan ng ulo ko. Ayaw ko na talaga sa magaganda kagaya ni Eloisa. Delikado. Napabuntong hininga na lang ako dahil nawala na talaga ako ng pag-asa. Hanggang dumating na ang gabi ng pag-aalay sa amin ni Nico. Ang buong akala ko, 2 lang kami ang iaalay. Pero meron pa palang 3 kalalakihan. Bago kami pinalabas sa kubo, nakahanda na ang lahat. Nakakita ako ng isang malaking kawa na iniinitan nila ng tubig. Dumikit si Nico sa akin sa sobrang takot. Diyan ata tayo babalatan sa kawa. Sigurado ako na para talaga sa atin yan. Ano kayang gagawin nila sa atin? Tignan mo 3 lalaking yun. Nakahiga sa papag habang tinatali ang mga kamay. May tigda 2 palanggana pang nakalagay sa ilalim ng kanilang papag. Lalagyan ata nila yun ng mga laman loob natin. Diyos ko, huwag niyo naman kami hayaang mamatay. Kayong dalawa dyan, tama ng bulong-bulungan. Wala nang pag-asa na makawala pa kayo. Ito na ang huling gabi niyo sa mundo. Itali mo na sila, kuya. Ay, hindi na ako makapaghintay sa kapangyarihang ipagkakalob sa akin ng kadiliman. Matutupad na rin ang hiling ng mga magulang natin na masakop natin ang buong baryo at patayin ang mga taong pumatay sa kanila. Isa-isa kaming hinila ni Buboy at itinali sa papag habang nakahiga. May nakikita pa akong kambing at baboy na naroon. Gumawa si Eloisa ng apoy at itinapon ang mga hayop doon kahit buhay pa. Kinain sila ng apoy habang nagriritwal ang babae. Kampo ng kadiliman, nandito ako ngayon, nagsusumamo sa inyo. Dingginin yung hiling ko. Kapalit ng 5 buhay nila, bigyan niyo ko ng isang malakas na kapangyarihan. Sumasagot sa iyo ang Panginoon natin, Eloisa. Magsumamo ka pa para mabigyan kanya ng kapangyarihan. Diyos ko, tamaan mo naman ang kidlat si Eloisa para hindi matuloy ang masamang binabalak niya. Tumahimik ka, taba. Ikaw ang uunahin kong kainin kapag nagtagumpay na akong magkaroon ng kapangyarihan. Pagpatuloy mo na ang pagritual, Eloisa. Huwag mo na siyang pansinin. Ipinagpatuloy ni Eloisa ang ritual. Nagsasalita ito ng Latin na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, biglang tumayo si Eloisa mula sa pagkakaluhod sa lupa. May kinuha siyang punyal at nilapitan ang unang lalaking nakahiga sa papag. Bigla niya itong ginilitan sa leeg, kaya tumalsik ang dugo nito. Halimaw ko talaga, Eloisa. Oo, alam ko. Kuya Buboy, buhatin mo na tong unang pinatay ko. Itapon mo na siya dun sa apoy. Sige. Eloisa, maawa ka naman sa amin, huwag mo kaming patayin. Itigil mo na pagmamakaawa sa kanya. Dahil isa siyang demonyo. Wala siyang awa. Ayun na naman ang sigbi ni Eloisa. Tinutukan niya ang katawan ng lalaki kahit nasa apoy na. Nico, lumuluwag yung tali ko. Ano? Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na ng paraan para makabangon dyan. Hindi ako maaaring bumangon dahil ang mga paa ko nakatali rin. Papatay nila ako kaagad kapag nakita nilang nakalas ko ang tali ko sa kamay.
Sunod namang pinatay ni Eloisa ang pangalawang lalaki. Gaya ng una, pinatapon niya rin ang katawan nito sa apoy. Ang pangatlong lalaki naman ay kinagat niya sa leeg at ininom ang dugo nito. Napapikit si Eloisa habang nilalasap ang dugo ng lalaki. Napangisi sa akin si Buboy habang dahan-dahang naglalakad si Eloisa papalapit sa akin. Ikaw ang pinakahuli kong papatayin, Nico. Kainin mo na sila para matapos sa kagad tong ritual. Hayop ka talaga, Eloisa! Magpaalam ka na sa kaibigan mo, Anton. Eloisa, itigil mo yan! Yung matandang lalaki, dumating siya para iligtas tayo. Lintik kang matanda ka. Sinisira mo ang plano ko. Parang nabunutan ako ng tinik sa pagdating ni Mang Ruben. Hindi ko aakalain na alam niya kung saan kami naroroon. May bitbit ang matandang lalaki na isang buntot ng hayop na merong tinik na nakapalibot doon. Mabilis na nagpalit anyo bilang aswang si Eloisa at sinalakay ang matandang lalaki. Umilag naman ang matanda sa pag-atake niya. Sunod namang naging aswang si Buboy. 2 aswang laban sa matanda. Buti na lang talaga dumating ang matandang yan. Kaya lang, hindi natin alam kung hanggang saan ang kakayanan niya. Sa nakikita ko, may kakayahan talaga siyang labanan ng mga aswang na to. Nagawa ko ng kalasin ng tali ko. Isusunod ko na lang ang tali sa mga paa ko. Pakabilisan naman, Anton. Ayoko pang mamatay. Kailangan makatakas tayo rito. Oo na, sandali. Sobrang hipit talaga ng tali. Kailangan natin makahanap ng punyal. Ayun pala, yung punyal na ginagamit ni Eloisa kanina. Nandito kami, Kuya Anton. Casey, nandito ka rin. Kunin mo yung punyal na yun. Gagamitin ko yan para maputol ng tali sa mga paa ko. Sige po, ito na po. Mabuti na lang buhay pa kayo. Sabi ko na nga bang ginawa kayong bihag ng bangkilan na yun eh. Oo, sabi ko na nga ba darating ka. Ayan, natanggal na ang tali. Sandali lang, kailangan ko munang pakawalan si Nico. Dali-dali ko namang pinutol ang tali sa kamay at paa ni Nico. Pagkatapos nun, nagtago kami kasama si KZ. Hindi ko alam kung paano kami makakatulong para labanan ng aswang. Sa nakikita ko, malalakas sila at mabilis kumilos. Marami akong dalang asin at bawang rito, Kuya. Kailangan nating tulungan ng lolo ko para mapatay ang mga aswang. Lolo? Opo, lolo ko po siya. Akin ang asin at bawang, Casey. Gaganti talaga ako sa ginawa ng aswang sa akin. Marami akong pasa at kalmot dahil sa kanya. Bigyan mo rin ako para matulungan natin ang matanda. Ito po, sabay-sabay natin silang atakihin itong asin at bawang para manghina sila. Oo, yun ang gagawin natin. Mga lintik na aswang na yan. Lalong-lalo na si Boboy na siyang baboy ramo. Isa siyang aswang na awok. Sabay naming inatake ng asin at bawang ang mga aswang. Sa tuwing dadampi sa kanilang balatang asin at bawang, umaangil sila sa sakit. Napalingon sa amin ang 2 aswang at umatake. Pero hindi nila kami nagawang tamaan dahil sinalubong namin sila ng pagsaboy. Ayun, sapot kang hayop ka. Sige pa, baboy, magwala ka pa sa lupa. Mga walang hiya kayo. Hindi ko mapapalagpas tong ginawa nyo. Papatayin ko kayong lahat. Sinasabi ko na nga ba eh, may dugo kayong albularyo. Kaya hindi kayo umaalis dun sa barangay at binabantayan nyo mga kilos ko. Matagal na namin nababalitaan na ilang dekada mo na ito ginagawa, aswang na bangkilan. Alam ko matanda ka na, pero nagiging bata ka, tignan tayo sa pag-inom mo ng dugo at pagkain ng laman loob ng tao. Pakialamero ka talagang matanda ka. Panahon na para tapusin ang buhay mo at ang panlilinlang na kagandahan mo sa mga tao. Hindi mo ko mapapatay, tanda. Kagaya ka rin ng mga mahihinang albularyo. Ako ang mananalo sa laban na to. Muli kaming sinugod ng bangkilan at sabay-sabay kaming umilag. Naabot naman ng kanyang kuko ang likuran ni Nico, kaya nakalmot niya ito. Napasigaw si Nico sa sobrang sakit.
kaya gumanti siya ng pagsaboy ng asin at bawang. Ginamit ng aswang ang kanyang pakpak para protektahan ang mukha nito laban sa pangontrang sinaboy sa kanya. Kayo na bahala sa aswang na awok. Ako nang haharap dito sa aswang na bangkilan. Sobrang hapti talaga ng likod ko. Tiisin mo yan dahil kapag iniisip mo yung sakit, hindi tayo makakalaban sa kanila. Matanda na si Mang Ruben kaya nahihirapan siyang labanan ng aswang. Tignan niyo, halata sa mukha niya yung pagkapagod. Ang papatayin po natin ay ang aswang na awok. Nico! Sa sumasalakay yung aswang na awak, umilag ka! Nang makalapit na kay Nico ang aswang na awok, kaagad namang dumapa ang lalaki. Hindi siya nagawang banggain ng baboy ramo, pero muli nitong sinugod ang kaibigan ko. Sinabuyan ko naman ito ng natitirang asin, kaya nagwala siya. Nagulat naman ako sa sunod na ginawa ni Nico. Gamit ang kanyang napakalaking tiyan, ay binangga niya ang aswang na awok. Kaya medyo napaatras ang aswang. Parehas lang tayong baboy dahil mataba ako pero hindi ako magpapatalo sa'yo. Nico, lumayo ka dyan! Ano, naglalaro ka ba? Alam mo aswang yan eh. Huwag po kayong lumapit sa kanya, Kuya Nico. Kanina pa kasi ako nanggigigil sa limaw na to eh. Sabuhin niyo na siya ng asin at nang maitulak ko siya palayo. Sige, ito ang para sa'yo, aswang! Muli ko siyang sinabuyan ng asin para tuluyan itong manghina. Malakas nga siyang itinulak ni Nico, kaya nabangga ang awok sa malaking puno ng kahoy. Nahihirapan ang aswang na lumaban, kaya unti-unti siyang nag-iba ng anyo. Nico, pumunta ka dito sa kinaroroonan namin. Ano na naman kayong wangis ng kanyang pagkaaswang ang gagamitin niya? Hindi. May malaking ibon na lumilipad papunta rito. Yan ang sikbi ni Eloisa. Mag-iingat kayo dahil mapanganib rin ng ibon na yan. Casey, dito ka sa likuran ko. Ang hirap naman lumaban sa mga aswang. Wala na tayong pangontra. Kakaunting asin na lang yung natitira sa akin. Konti na lang din po yung sa akin. Ayun na yung malaking ibon. Yumuko kayo. Nang makalapit na ang ibon, sakto naman ang pagsalakay sa amin ng aswang na awok. Hindi na siya isang baboy ramo ngayon. Isa na siyang nilalang na may pormang tao pero mabalahibo ang katawan. Mabilis kong sinunggaban ng punyal ang leeg ng ibon kaya nagawa ko itong sugatan. Pero nagawa namang makalmot ng aswang si KZ sa balikat. Ang sakit. Casey, ayos ka lang ba? Hindi mo ba kaya ang sakit? Sobrang sakit po, Kuya. Wala na kayong pangontra. Sa tingin nyo ba may laban pa kayo sa amin? Tapos na sana ang ritual ko, hindi dumating ang maglolog yan. Ayun na naman ang malaking ibon. Umilag kayo. Nico, hawakan mo si Casey, dali. Halika rito, Casey. Tumayo ako para paghandaan ang pagsalakay ng malaking ibon. Sumalakay rin ang aswang kina KZ at Nico. Kaya lang, sinaboy na nila ang kanilang huling asin at bawang. Nang makalapit na sa akin ang ibon, lumiyad ako para hindi ako matamaan ng kanyang kuko. Nakatalikod na ang ibon, kaya mabilis akong umayos ng pagkakatayo at tinarakan ng punyal ang likuran nito. Bumagsak ang ibon sa lupa. Pero pilit pa rin itong lumipad para magsalakay. Sa pagkakataong yun, alam kong nanghihina na siya. Tatapusin na kitang sigbid ka! Buisit, mahirap talagang patay ng aswang na si Boboy. Ano nang gagawin natin? Tumimik ka, akong bahala sa kanya. Sigurado ka ba? Oo, pero bago ang lahat, papatayin ko muna ang lintik na ibon na to. Mabilis akong tumakbo at sinalubong ang pag-atake ng ibon. 2 beses ko siyang nasaksak sa leeg gamit ang punyal. Muli itong bumagsak sa lupa. Nagawa kong putulan ng ulo ang ibon at hinarap na namin si Buboy. Pinatay mo ang sigbi ng pamilya namin, kaya papatay din kita. Kung tutuusin, wala na akong laban sa'yo, aswang. Pero hindi naman ako papayag na kami ang mapatay mo.
Kapag pinagod kita, tuluyan ka ng bibigay. Tama ka. Kaya sisiguraduhin ko na bago bumigay ang katawan ko, makikitilang kita ng buhay. Nakakasiguro ka bang magagawa mo yun? Oo, siguradong sigurado ako. Lumundag siya para sumalakay sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil huli ko nang namalayan na nasa harapan ko na pala siya. Nailagan ko ang pagkalmot niya. Tinarakan ko siya ng punyal para makaganti ako sa kanya. Pero sobrang dulas ng kanyang katawan. Hindi kaya bumuon ng kutsilyo mo sa mga balat ko. Kuya Anton, sa dibdib niyo po siya tamaan. Umanda ka sa akin, aswang ka. Matami kang atraso sa akin kaya hindi ako papayag na mas manalo ka kaysa sa akin. Ganun ba? Bakit parang hinihingal ka na? Hinihingal lang ako, pero hindi ako susuko. Mabilis ko siyang inatake ng punyal, pero hirap akong tamaan ito. Nawawala siya sa dilim at bigla-bigla na lang lumilitaw. Nahirapan akong asintahin siya dahil mabilis itong nakakailag. Nagulat na lang ako nang bigla niyang nahuli ang leeg ko. Biniga niya ang kamay kong may hawak ng punyal, kaya nabitawan ko yon. Ano? Kaya mo pa ba? Pakulan mo akong hayop ka! Katapasan mo na lintik ka! Ikaw ang tatapusin ko! Hindi ko pababayaan na mapatay mo ang kaibigan ko! Tuluyang nawala ng hininga si Boboy pagkatapos siyang tarakan ni Nico ng matulis na kawayan mula sa kanyang likuran. Tumagos ito sa kanyang dibdib, kaya siya namatay. Napatingin naman kami sa kinaroroonan ni Mang Ruben. Luging-lugi na ito sa pakikipaglaban sa bangkilan. Isang malakas na pag-atake ang ginawa ng aswang sa kanya, kaya tumalsik ang matanda. Mabilis kaming lumapit sa kanyang kinaroroonan at tinulungan siyang makabangon. Ang dami niyo pong sugat, Lolo. Tunay na malakas ang aswang na bangkilan na po. Tama nga atang nasa libro. Kailangan sunugin ang entablado para tuluyan siyang mamatay. Po, ano naman ang kinalaman ng entablado sa buhay ng aswang na bangkilan? Marami ng albularyo ang sumubok labanan ng aswang na yan. Pero walang nanalo. Ayon sa libro, para mapatay siya, kailangan silaban ng entablado. Kung ganon, gagawin natin yun. Ngunit paano natin matadala ang aswang na yan sa entablado? Magpapahabol tayo sa kanya. Nico, gumawa ka ng paraan kung paano tayo makakahanap ng apoy. Sandali! Meron akong posporo dito. Dinadala ko talaga to dahil nagtatabako ako. Alam naming sabik ang aswang sa dugo namin, kaya inakit namin siya para habulin niya kami. Hindi naman nakatiis ang aswang at mabilis nga itong lumipad para lang mahuli kami. Hating gabi na, kaya walang taong gumagala dun sa baryo. Tagumpay kaming napasunod ang aswang hanggang sa nakatungtong kami sa entablado. Wala na kayong matatakbuhan. Ito na ang huling hantungan bago kayong mamatay. Nagkakamali ka! Hindi ka namin dinala dito para mapatay mo lang kami. Ikaw ang dinala namin dito para tapusin. Kaya pala hirap kang patayin dahil meron kang itinatagong lihim ha. Hindi ka mamamatay hanggat nananatiling nakatayo ang entabladong to. At paano nyo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Mula sa isang lumang libro. Ikaw ang kauna-unahang aswang na bangkilan na matagal mamatay. Alam ko kung ano ang dahilan. Inalay mo ang kaluluwa mo sa entablado. Ano pang inaantay mo, Nico? Silaban mo na ang entablado, dali! Sinindihan ni Nico ang posporo, kaya mabilis na umatake ang aswang sa amin. Ang entablado ay gawa lang sa kawayan, kaya kahit nasaktan siya ni Nico, nagawa pa rin itong silaban ng sahig. Nang kinakain na ng apoy ang sahig ng entablado, doon na nagsimulang nag-iba ang kilos ni Eloisa. Mga walang hiya kayo. Paano nyo natuklasan ang lihim ko? Ayan,
Unti-unting nasusunog ang katawan niya. Patayin niyo ang apoy! Kung alam ko lang na kailangan sila ba ng entablado para mamatay siya, edi sana kanina pa natin ginawa. Kaya hindi ko agad sinabi dahil lang akala ko magagawa ko siyang patayin. Isa pa, hindi ko kailangan sila ba ng entablado hanggat hindi namin kayo nahahanap. Tuluyan na naghiwa-hiwalay ang katawan ni Eloisa. Nagiging abo na siya. Bumaba na tayo dito sa entablado bago pa makain ng apo ito ng buo. Bumaba na kami sa entablado at pinagmasda na ang pagtupok ng apoy. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang mga tao. Kasama na doon si Aling Marta. Ay, Anton! Ay, pamangkin ko! Aling Marta, patawarin mo kami kung hindi kami sumunod. Tunay nga na may masamang mangyayari sa amin dahil pinilit namin makipaglapit kay Eloisa. Sinabihan ko naman kayo, pero ayaw niyong maniwala sa akin. Ang dami niyong sugat. Ay, Ayos lang po kami. Nabungal pa nga yung ngipin ko dahil sa mga aswang na yan. di baling bungal ka. Ang mahalaga, buhay kayo. Labis-labis ang pasasalamat namin sa maglolo dahil iniligtas nila kami. Nang gabing yun, kailangan na naming maghiwa-hiwalay para makapagpahinga. Ang mga tao naman ay halos hindi makapaniwala na aswang pala si Buboy at Eloisa. Nang makarating kami sa bahay ni Aling Marta, doon namin sinaysay sa kanya ang buong pangyayari. Kaya pala ang init ng dugo ko sa babaeng yan. Halimaw pala siya. Kung gaano siya kaganda, yun din siya kapangit kapag naging aswang. Ang alam ko matanda na palang babaeng yun. Kaya lang, naging batang tignan dahil sa pag-inom niya ng dugo ng tao at pagkain ng laman loob. Mga dayo ang maglolo na yon. Kaya pala, madalas ko silang nakikita dito. Kasi nagmamanman pala sila. Kung hindi dahil sa kanila, patay na kami ni Anton. O siya, magpahinga na kayo. Sige, maraming salamat po. Makalipas ang ilang araw, umuwi na kami. Sinubukan pa naming hanapin ang maglolo, pero hindi namin sila nakita. Kahit maikling panahon lang ang pagkakakilala ko sa kanila, hindi ko sila makakalimutan habang buhay. O paano? Umalis na kayo dahil baka wala kayong masakyan. Opo, Aling Marta. Salamat po ulit ha. Walang anuman yon, iho. Sa susunod na piyesta, dumayo lang kayo dito. Hindi ko po alam kung sasama ko dahil sa naranasan ko. Wala nang aswang, kaya sigurado ako na mas masaya ang susunod na piyesta. Aalis na po kami. Mag-iingat kayo.